Barangay LS 97.1. 97.1. Tayo ay forever. Forever. Mga kapuso, malupit ang tadhana, pero mas malupit ang karma. Pero kung magiging totoo tayo sa mga sarili natin, ilan kaya sa atin ang magkakaroon ng pagkakamali na tulad ng letter sender natin ngayon? At dahil medyo masela ng topic natin, itatago po natin sa iba't ibang pangalan ng mga taong naging bahagi ng storya natin na talaga namang kakaiba. Sino ba ang nasa tama? Sino ba ang mali? At sa huli ay sino ba ang dapat isipin sa sitwasyon na ito? Dear Papa Dudut, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sitwasyon ko. Isa po akong single mother at ang anak ko po ay wala pang 1 taon. Kapag tinatanong ako ng mga tao kung bakit ako single mom, ay hindi ko talaga masagot ng diretsyo. Kung sasabihin ko ang totoo, magmumukha akong walang kwentang tao. At kung magsisinungaling naman ako, nakakapagod na. Pero ang pinakasimpleng explanation sa sitwasyon kong ito, single mom ako kasi hindi ako kasal at hindi na yata ako ikakasal sa tatay ng anak ko. Bakit? Kasi may kabit siya. Oo, Papa Dudut. Tama po ang nabasa ninyo. May kabit ang tatay ng anak ko. Matagal ko na ring alam, siguro mga 3 buwan na. Pero dahil nga kailangan ko pa ng tulong niya sa bata ay hindi ko pa siya kino-confront. Kung tatanungin po ninyo ako kung kilala ko kung sino, kilala ko siya, Papa Dudut. Pero bago ang lahat ay ikakwento ko muna kung paano kami nagkakilala ng jowa ko. At magpapakilala din po muna ako, Papa Dudut. Ako ay si Joyce, I am 34 years old and I work as the creative manager ng isang small-time na local brand ng cosmetics. Maliit lang ang market namin pero over the past 4 or 5 years ay lumalago na ang product line namin at medyo dumadami ang market base kasi marami na rin naghahanap ng local makeup na quality pero mura. So ang pangyayari sa buhay ko ay nangyari around 18 months ago. Anyway, dahil ako lang ang may hawak ng brand plus yung assistant ko, kami din ang humaharap sa suppliers na gumagawa ng mga tarpaulin at kung ano-ano pang collateral namin. Masaya kami kahit mabagal. Unti-unti pa rin kaming lumalaki. So anyway, naisip namin na baka panahon na para i-improve ang logo at ang packaging namin. Dahil naka-house kami sa isang maliit na office space, wala namang kaming receptionist. Pero meron kaming parang office assistant na nagpapapasok sa mga guest. Gumagawa ng kape at nag-aayos ng mga files namin. Siya rin ang dakilang utusan namin kapag gusto naming magpabili ng food at paminsan-minsan, pati personal errands ay ginagawa din niya. Maluwag kami sa kanya kasi nga masipag naman siya at wala siyang reklamo. At dahil bata pa siya at magiliw ay tuwang-tuwa din ang mga kliyente namin na kinakausap niya kapag nalilit kami. Ang pangalan niya ay Lina at masasabi ko na magkaibigan kami kahit papaano. Alam naming lahat na merong boyfriend si Lina na graphic artist. Ilang beses niyang ibinida sa amin yon pero dahil very quiet ang boyfriend niya ay hindi ito masyadong sumasama sa mga labas namin sa office. Minsan ko lang nakita yon at buong magdamag siyang walang sinabi sa amin. At impressed naman kaming lahat sa portfolio niya. Hi, I'm Joyce. Miss Joyce, this is Jeff. Magandang hapon po, Miss Joyce. Wow! Ang formal mo naman. Sasabihin ko sa iyo yung noong ko pang sinasabi kay Lina. Please call me Joyce. Hindi kailangan ng miss, nakakatanda. Magandang hapon, Joyce.
Oh, di ba? Better, di ba, Lina? Hindi ako sanay. Pwede bang Tita Joyce? Pwede, pero papaluin kita. Anyway, iwan ko po muna kayo para makapag-usap kayo. Okay, thank you. Bye, babe. Anyway, nabigyan ka na naman ni Lina ng preamble. Tama ba? Yes po. Medyo marami kaming requirements at ito na yung catch. As of yesterday, no nag-meeting kami, balak namin na pang 2 months yung workload mo. Pero bigla nagkaroon ng invitation to be part of an expo. So… Kahapon yung deadline. Oo, parang gano'n na nga. Pero sa totoo, kung gusto namin na umabot doon sa expo, dapat matapos yung designs in 2 weeks para mapalitan namin packaging ng mga products. Willing naman kami ibigay yung cost mo at magdagdag ng konting-konti as rush fee. Talaga ba? Bago yun ah. Madalas ba tatawaran ka tapos wala pang rush fee? Tapos 1 year to pay. Well, yung isa kasi naming investor, medyo sikat siya eh. At kilala siya for fair practices sa trabaho kaya gusto niya ganun din kami. At agree naman kami doon. Parang joke pero G ako dyan. Great! Sa unang pagkakataon ay nakita ko nang malapitan si Jeff. Sa totoo lang ay may kilig akong naramdaman dahil ang gwapo pala niya. Mapula ang labi niya at ang haba ng mga pilik mata niya. Tapos hindi payat pero hindi rin siya mataba. Ang lapad ng shoulders niya at siguro ay nagwo-workout siya kasi pwedeng ulam yung mga braso niya. Ang sarap lang. Nagulat din ako sa reaksyon ko sa kanya. Parang nagising niya ang buong katawan ko, Papa Dudut. Hindi ko inakala na may mararamdaman akong ganon lalo na't mas bata siya sa akin ng 5 taon at hindi naman ako mahilig sa mas bata sa akin. Sa katunayan, yung last ko na relationship mga 10 taon yung tanda sa akin. Makisig din ang ex ko na yon pero in the end ay hindi din kami nagkaintindihan kasi gusto kong ikasal kami. Pero siya naman dahil may pinagdaanan ng divorce sa US ay ayaw nang ikasal pa. 2 years na rin akong single nung nakilala ko si Jeff. Papa Dudut, hindi naman ako sobrang conservative. Sa katunayan, noong nag-break kami ng ex ko ay gumawa ako ng profile sa mga dating apps at once in a while ay lumalabas naman ako. Paminsan-minsan nga may ibang nagaganap bukod sa date. Kaya hindi ko masasabing tigang ako kaya ganon ang nararamdaman ko sa kanya. Iba lang talaga si Jeff. Tahimik siya pero kabagyo ang lakas ng dating niya. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog dahil sa kanya. Kung ano-ano ang mga naiisip ko at excited lang ako sa next namin na meeting. Pinilit kong isipin si Lina at paulit-ulit kong pinapaalala sa sarili ko na masaya sila sa relasyon nila. Pero nang gabing yon ay hinayaan ko nang lumipad ang imahinasyon ko sa kung ano ang pwedeng mangyari sa amin sa mga darating na linggo. Dumating nga ang next meeting namin at hindi ko alam pero dumating ako ng nakadress na medyo mababa at medyo maikli. Natural na pinansin ako ng mga office mates ko pero ang inakala nila may date ako sa gabing yon. Sinabi ko na lang na meron nga kasi sanay naman sila na malakas ang loob ko pagdating sa pagdidate. As usual, ibang pakiramdam ko noong mag-present si Jeff ng mga initial studies niya para sa logo at sa packaging namin. Madalas ay napaka-critical ko sa mga bagay na yan. Pero ngayon ay parang wala akong makitang mali sa mga ipinapakita niya. Nagandahan ako sa mga logo na ipinakita niya pero nagpupumiglas yung rational mind ko kasi alam ko na kung ibang graphic artist yon ay napakarami kong masasabi. Kaya naman nag-imbento na lamang ako ng comments at kung ano-ano ang sinabi ko na revisions maski walang kakwenta-kwenta ang request ko. Masipag na nagno-notes si Jeff habang nagsasalita kami at kitang-kita ko ang pride sa mukha ni Lina dahil wala kami halos baril sa gawa ng boyfriend niya. Sa unang pagkakataon ay nases ko kung gaano sila kabagay. Masasabi ko naman na pwede dahil maputi at pitit si Lina. Halos 5 feet lang yata siya at walang masyadong hulma
Kaya maski anong isuot niya ay halos bumabagay sa kanya. Hindi naman ako naiinggit kay Lina noon, pero nasabi ko tuloy, hindi pala nakaka-intimidate ang itsura niya, lalo na kung itatabi mo sa mga babaeng katulad ko. Mga 5'4" lang naman ang height ko, pero mas matangkad ako than most women. Hindi ko masasabing payat ako, pero dahil malaki ang hinaharap ko, hindi naman halata na medyo may tiyan din ako. Pero dahil nag-gym ako, na-maintain ko naman ang curves ko. Si Lina, typical Pinay na very straight ang buhok niya. May pagkamorena din ako, pero madalas akong nakakatanggap ng compliment, lalo kapag nasa beach at nakabikini. Maraming nagsasabi na ang ganda ng kulay ko at pantay na pantay daw talaga. Kaya naman naglaro din sa pag-iisip ko na kung merong mas bagay kay Jeff, ako yata yon. Bukod sa mga nabanggit ko na traits niya, matangkad din kasi si Jeff, siguro mga 5'10" din siya. At maski payat si Lina, mukha siyang patpat kung katabi niya ang boyfriend niya. Nasulyapan ko sa salamin ang itsura namin ni Jeff at kinilig ako sa mga nakita ko. Hindi ako kasing lapad niya, pero hindi ako mukhang duwende sa tabi niya kasi malaman, makurba at may tangkad ako. At kapag naka-heels ako ay maganda ang height ko sa height niya. Kapag magkatabi sila ni Lina ay parang pwede niyang gawing wale si Lina. Sobrang guilt ko na naramdaman ko sa mga naisip ko. Lalo na't biglang nakita ko ang lahat ng mali kay Lina. Samantalang dati cute na cute ako sa kanya. Nang araw na yon ay nagpakitang gilas si Jeff. Imbes na umuwi at gawin ang mga revisions niya sa bahay, trinabaho niya ang mga ito sa pantry namin at bago matapos ang workday ay may bago na siyang set na ipinakita sa amin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at panay papuri na ang naibigay ko ng mga comments. Pero bigla akong naisip na kung mapabilis masyado ang proseso ay baka hindi na kami magkita pang muli. Out of the blue ay bigla akong naisip na dapat may isa pang set ng studies na ibang-iba sa pinagawa namin. Lumusot ang reasoning ko na dapat ay ganun kasi baka nabubulag kami sa ganda ng logo at packaging na based din sa luma naming packaging. At ginawa kong excuse ang expo sa Vietnam. Very impassioned ang speech ko. Sinabi ko for a potential international market, dapat inline yung new look namin para umangat sa ibang maliliit na businesses at para din may global appeal. Hindi ko na alam kung anong pumasok sa isipan ko pero bigla ko ring sinabi na maski mag-OT pa ako sa weekend para tulungan si Jeff sa mga possible na looks ay gagawin ko. Pakiramdam ko ay benta naman sa mga office mates ko kasi alam nilang ose ako pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa brand namin. Ang hindi ko inaasahan ay ang pag-agree ni Jeff sa proposal ko. Siya pang nagsabi na magkita kami ng maaga sa isang kapihan na malapit lamang sa office. Nagbiro lang siya na sana all expenses paid. At dahil excited ang may-ari ng kumpanya, sinabi niya kaagad na bibigyan niya ako ng petty cash para may pangkain ako, si Jeff at si Lina. Biglang gumuho ang saya ko. Pero si Lina mismo ang nagsabi na hindi po siya makakasama dahil may family outing sila at bigla na naman akong sumaya. I swear, simula ng araw na yon ay para akong baliw na ewan. Pero Papa Dudut, ang totoong mga kabaliwan ay nangyari matapos ng meeting na yon. Nalaman kong nagpapanggap pala si Jeff at tahimik siya kapag may ibang tao. Totoo yon pero nung weekend na nag-brainstorm at gumawa kami ng bagong studies ng logo at kung ano-ano pa ay lumabas ang katotohanan. May simpleng landi si Jeff. Noong una akala ko ay imahinasyon ko lang na tumatama ang kamay niya sa kamay ko. Akala ko feeling lang ako kasi napatitig siya sa labi ko. At hindi ko inisip na sadya pero ilang beses na tumatama ang braso niya sa gilid ng hinaharap ko. Alam kong maraming babae ang magagalit dahil kabastusan na yon kung tutuusin. Maski ako naman kung hindi siguro ko
nakakaramdam ng kakaiba sa kanya ay magagalit din ako. Pero ang napansin ko ay maraming dumating at umalis na babae na maganda at naka-revealing na outfit, pero maski minsan ay hindi siya tumingin sa mga ito. Naisip ko na batiin siya tungkol dito at dahil sa sagot niya ay parang may nakawala na baha na kilig galing sa akin. Ang sabi niya, bakit naman daw siya titingin sa iba kung kasama na niya ang pinaka-sexy na babae sa cafe. Pagkasabi niya noon ay hindi na kami parehong nagpigil. Nandyan yung hawakan niya ang hita ko. Minsan bigla ding haplosin ang braso ko. At bago pa matapos ang araw, sinabi niyang iba na raw ang nararamdaman niya noong unang beses kaming magkakilala sa office party namin noon. Hindi lang daw siya nagsasalita noon kasi nag-away sila ni Lina. Matagal na raw silang on and off ni Lina, pero sa ngayon, sila nga raw ulit. Pero sa totoo ay hindi na raw niya alam kung gusto pa niya si Lina. Mahal daw niya ito kung sa mahal. Pero hindi na raw siya kinikilig kapag kasama niya ito. Hindi na rin daw siya nakakaramdam ng init kapag magkasama sila sa kama. Kung tutuusin naman daw ay hindi siya naging ganon ka-attracted kay Lina. Kasi hindi siya mahilig sa mga payat na babae. Gusto raw niya yung mga tipong may laman, yung parang lalaban. Napalunok na lamang ako sa mga sinabi niya at maski ngayon ay hindi ko na maalala kung paanong nangyari, pero sa kondo ko umuwi si Jeff ng gabi na yon. Lumabas siya saglit para kausapin si Lina at rinig na rinig ko ang pagsisinungaling niya na matutulog na raw siya. At bukas na sila ulit dapat na mag-usap. Matapos ng usapan na yon, sinalyan niya ako sa pader at hinalikan at nangyari na ang lahat ng pwedeng mangyari. Pagkagising namin kinabukasan ay kumain kami, nagtrabaho at pagkatapos noon ay inulit namin ang ginawa namin ang gabing yon. Sunod na sunod ang kabalbalan ng mga ginawa namin noon. Halos gabi-gabi siyang nasa kondo ko. Takang-taka naman ang mga office mates ko kasi sanay sila na ako ang promotor ng mga one round bago umuwi. Sinabi ko na lang na bagong buhay na dahil nakakaramdam na ako ng kung ano-ano. Hindi ko na lang sinabi na yung nararamdaman ko ay hindi sakit kung hindi yung alam mo na papadudot. Dumating na ang panahon ng expo. Dahil alam kong walang passport si Lina, alam kong hindi siya makakasama sa expo. Kahit pa gusto sana ng may-ari ng kumpanya para matrain din siya for client serving. Normally ay gagawan ko ng paraan yon at hahanap ako ng koneksyon dahil alam ko na pwede ko namang iparush ang passport niya. Pero wala akong sinabi dahil alam ko na may passport si Jeff. Sinorpresa ko si Jeff with tickets and with an Airbnb accommodation. Nagulat siya at medyo nainis, pero nung sinabi ko sa kanya na pwede naman na sabihin niya na umuwi siya sa probinsya at mahina ang signal doon para kumalma siya. Sabi ni Jeff, maski hindi na siya in love kay Lina, hindi naman daw siya nagsisinungaling dito. Sa totoo raw ay natuto lang siyang magsinungaling kay Lina dahil sa akin. Medyo na-hurt ako sa mga sinabi niya. Pero wala na akong sinabi. Narinig ko na lang na gumagawa na siya ng kwento niya kay Lina. Ibang klaseng tumbling ang ginawa ko noon para maging smooth sailing kami sa trip na yon, papadudot. Ako mismo ang nagbook ng hotel ng boss ko at ng assistant niya at ng assistant ko. Nang malapit na kaming umalis ay doon ko sinabi na first 2 nights lang kami magkakasama. Dahil niyaya ako ng high school friend ko na doon na nakabase na makitira sa kanila. Buti na lang at walang nagtanong kung sino o saan dahil wala akong masasabi. Sabay nagpaalam na rin ako sa boss ko na mag-e-extend ako ng 4 days kasi saktong 7 days ako noon. Sinigurado ko rin na malayo man, accessible pa rin ang tinitirhan namin ni Jeff dahil sa last day ng expo siya darating. Dinasalan ko lahat ng santo ng araw na yon kasi ang isa kong pagkakamali ay halos magkasunod ang alis ng flight ng mga kasama ko sa dating ng flight ni Jeff. Sobrang stress ako noon.
Pero hindi naman sila nagpang-abot at nakaalis kami ni Jeff sa airport nang walang nakakakita sa kanya. Yun na siguro ang isa sa mga pinakamasayang trips ko sa abroad. Ang sarap na maka-holding hands in public. Ang sarap na pwede ko siyang halikan at pwede kaming magkayakap ng walang kaba. Once lang siyang tinawagan ni Lina at ang sabi lang niya, napakahina talaga ng signal sa Sorsogon. Hindi ko alam kung bakit pero tawang-tawa kami sa joke na yon. Kahit alam naming niloloko namin si Lina. 3 days lang din si Jeff doon para hindi naman halata na pareho kaming wala sa parehong mga araw. Pero nang last day niya doon, nagulat at natuwa ako sa mga sinabi niya. Baby cute? Yes, baby Pogi. Happy monthsary! Ano? 1 month na tayo, di ba? Inuwi mo ko sa condo mo tapos binihag mo ko. Wow, ako talaga yun ng bihag. Ang lagay pala ako? Ay, hindi ba? Ikaw kaya yung flirt ng flirt sa akin. Hindi ko mapigilan eh. Iba yung kamandag mo. Kamandag? Kamandag talaga. Ang sweet ko kaya. Ha? Si Lina, siya ang babaeng sweet. Ikaw? Iba ka. Hindi lang basta sweet. Maalindog ka. Dapat ba ako ma-flatter? Oo naman no. Nakaka-flatter yun kasi ang lahat ng lalaki akala nila gusto nila yung sweet. Hindi nila alam iba yung sarap na may kasama kang babae na palaban sa lahat ng bagay. Lalo na sa... Uy, ano ka ba? Uy, kinikilig, nagbabla. Sira ulo. Baby Pogi, Yes, baby cute? kung 1 month na tayo, paano kay ni Lina? Hindi ko nga alam eh. Kasal ng ate niya next week. Tapos birthday niya. Ayoko naman makipag-break sa kanya nang may okasyon. Basta, promise ko sa'yo gagawin ko ng paraan. Magugulat ka na lang isang araw. Ikaw na yung sinusundo ko sa office niyo. Baliw! Siyempre, hindi pwede yun pag tayo na. Ayoko naman makagawa ng gulo, no? Ay, basta. Bahala na. Wala akong pakialam sa kanila. Pero seryoso ka? You'll make an honest woman out of me? Oo, Joyce. Aminado naman ako na masaya tong medyo pilyo natin relasyon pero gusto ko naman na maging legit na tayo. I'm so glad to hear you say that. Sa panahon na yon ay naniwala ako kay Jeff kasi parang seryosong seryoso siya. Pero aaminin ko na sa bawat araw na nakikita ko si Lina, may guilt akong nararamdaman. Nakakalimutan ko lang to kapag dumarating na si Jeff sa kondo ko na minsan pa sobrang late kasi hinahatid pa niya si Lina. Pero ang mahalaga, magsasama na naman kaming dalawa. Nalaman ko lang na hindi na rin masyadong naitatago ni Jeff ang sitwasyon nang nag-open up na si Lina. Nang minsan akong napasabay sa kanila ng assistant ko. Akala ko kung ano lang ang pinag-uusapan nila, kaya ako pa ang nagtanong in the spirit of pagpapanggap. Anong usapan niyo dito? O Lina, bakit parang galing ka sa iyak? Ay nako, Miss Joyce. Usapang puso. Si Jeff kasi Jeff? Oh, your boyfriend? Oo. Naalala niyo siya? Oo naman. Grabe ka naman. Anong problema? Sabi ko sa kanya malamang may babae yun. Ha? Bakit? Paano mo nasabi? Nagbago na po kasi siya. Cold na siya minsan. Tapos laging cannot be reached yung phone niya. At saka madalas parang wala siyang ganang makipagkwentuhan sa akin. Pwede ba akong maging brutal, Lina? Baka hindi naman dahil sa ibang babae. Ganun lang ang lalaki. Minsan nagsasawa. Minsan walang rason. Ayaw lang nila. Or baka naman pinapressure mo siya na gumawa ng isang bagay na ayaw naman niyang gawin. Tinanong ko po siya kung kailan siya magpo-propose nung kasal ng kapatid ko. Gosh! Lina, kinuwento ko naman sa inyo na ginawa ko yan, di ba? Tignan mo, iniwan ako ng boyfriend ko na yon. At 8 years kami, ha?
Sabi naman po niya, soon daw. Pero ganyan siya sa akin. Kaya nga, naniniwala ka naman. Ay nako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko matapos kong marinig yon, Papa Dudut. Para akong sinaksak diretso sa puso. At dahil diretso naman ako magsalita, yung mismong gabing yon ay kinausap ko si Jeff at sa unang pagkakataon ay nag-away kami. Hindi daw niya maintindihan kung bakit hindi ako makapaghintay. 5 years na raw sila ni Lina kung tutuusin at natural lang naman daw na medyo mahirapan siyang makipaghiwalay. Nagalit siya kasi hindi ko raw kayang habaan ng PC ko. Kung tutuusin naman daw ay magsi 6 months pa lang ang relasyon namin. At dahil gusto kong maniwala na strong naman ako ay wala na akong sinabi pa. Medyo nabawasan ang pagkikita namin pero sa tuwing pupuntahan niya ako sa kondo ko, andun pa rin yung gigil namin. Yun nga lang, maingat na kami pareho sa mga bagay na pag-uusapan namin. Pero tao lang din naman ako, Papa Dudut. Umabot din ako sa punto na hirap na ako sa tuwing makikita ko si Lina na umiiyak sa assistant ko kapag nagla-lunch sila sa pantry. Iniwasan ko nang sumabay sa kanila at para lang hindi ako mahalata ay binalik ko na ang pag-aaya sa mga taga-office na mag one round. Minsan ay hinahayaan kong maghintay si Jeff dahil naiinis ako na hindi pa niya break si Lina para maging malaya na kami. At sa totoo mahal ko na siya. Mahal ko na siya. Kaya naman naisip ko bigla na itigil na ang pills ko. Papa Dudut, kahit sinabi ni Jeff na makamandag ako, para sa akin ay mas makamandag siya. Naniniwala ako na rational naman akong mag-isip pero hindi ko alam kung bakit umabot sa punto na parang desperado na ako sa kanya. At dahil healthy naman ako ay gumana ang naisip ko. 1 buwan matapos kong itigil ang pills ko ay nabuntis ako. At dahil nga parang wala na ako sa sarili ko ay ginawan ko rin ang paraan para maisip ni Lina na dapat na siyang mag-resign. Halos araw-araw na rin naman siyang may sablay at once a week na siyang mag-absent. Kinausap ko siya ng masinsinan at bago matapos ang usapan namin, nag-decide siya na siya na ang makikipag-break kay Jeff. Sinigurado ko na hindi ko siya pipilitin. Sinigurado ko na hindi siya ang makakaisip nun. At sinigurado ko na maisip din niyang magpahinga muna. Na siguro ay umuwi muna siya sa probinsya. Hindi nga nagtagal at sinabi sa akin ni Jeff na wala na nga raw sila. Sa una, nagselos ako kasi nakita ko na may lungkot siya. Pero inisip ko lang na normal lang naman yon dahil may pinagsamahan naman talaga sila. Medyo nagsisisi din ako sa pagbubuntis ko kasi naisip ko kung noon ko pa sana kinausap si Lina baka noon pa sila nag-break. Pero pakiramdam ko okay na rin kasi sa loob-loob ko ay eto ang magiging susi para pakasalan niya ako at para hindi na siya magloko. Hindi nagtagal nang nadatnan niya akong nagsusuka sa banyo. Siya mismo ang nagsuggest na bumili kami ng pregnancy test at nang nakita niyang positive ay siya din mismo ang nagsabi na magpunta kami sa OB. Tuwang-tuwa ako kasi hindi man lang niya naisip na sinadya ko to. Sinabi din ng OB na minsan hindi 100% effective ang pills. After that first visit sa doktor ay nagbago na naman si Jeff. Para siyang batang naghihintay ng Pasko. Lalo siyang nagsipag sa trabaho at kung ano-ano ang binibili niyang mga bagay para sa baby namin. Hindi rin niya binabanggit si Lina. Parang wala na sa kanya yung 5 years silang nagsama at iniwan siya nito. Akala ko yun na ang simula ng happily ever after ko dahil sinabi din niya na dapat siguro isimulan na namin na magpakita na magkasama kami. Baby mama, magaling ka naman na gumawa ng kwento. Simulan mo na kayo magkwento sa mga office mates mo bago lumaki ang tiyan mo. Grabe, parang sinabi mo naman na sinungaling ako. Hindi ba?
Hindi ka nakakatawa. Bad joke ba dahil sa hormones? Hindi, bad joke lang talaga yon. At saka nagsinungaling lang naman ako kasi ayaw mo makipag-break kay… Oops! Bawal ang bad word. Bakit? Hindi ka pa ba over sa kanya? After 2 months, over na. Pero kapal niya eh. Ako pa iniwan niya. Kung tutuusin siya yung dapat iniwan ko. Boring niya eh. Wala siyang alam gawin kundi magsini. Nakahiga lang siya lagi sa kama. Hindi katulad mo. Maski buntis, fight. Yan lang ba talaga ang gusto mo sa akin? At saka grabe ka naman. Maski karibal ko si Lina, minahal ka naman nun. Sa palagay mo, bakit ka nakarami ng trabaho sa amin? Siya ang nag-reco sa'yo. Alam ko naman yun. O ano, balikan ko siya. Gagi, mas marami akong contact. Ako bahala sa'yo. Yan naman ang gusto ko sa'yo eh. Ginawa ko ang sinabi ni Jeff. Unti-unti kong sinabi sa mga office mates ko na may dinedate ako, kaso ay hindi ko alam kung tama ba. Nagpakipot pa ako at hindi ko sinabi kaagad kung sino. I made sure na magmukha akong very turned sa kanilang lahat. At nang sobrang curious na silang lahat ay nag-imbento na naman ako ng bagong storya. At dahil chismosa ang assistant ko, sa kanya ko sinabi ang fake news na nakita ko kasi si Jeff at nagkwekwentuhan kami at naawa ko sa kanya kaya nagkita kami ulit at siya actually ang lalaki na kinaka-turn ko. Pinalabas ko dahil office mate namin si Lina, ayaw ko sanang patulan ang mga yaya ni Jeff. Sinabi ko na nilalabanan ko ang nararamdaman ko kasi ayaw kong ma-in love. Naglabas ng mga tanong kung single nga ba si Jeff. At syempre, ang sabi ko ay oo. Tinanong din ng assistant ko kung totoo ba na ng babae siya noong sila ni Lina. At doon na naman pumasok ang bagong kasinungalingan. Sinabi ko na naging praning lang si Lina kasi gusto na niyang magpakasal pero hindi pa handa si Jeff. Sinabi ko sa kanila na baka nga hindi marrying type si Jeff. Sinabi ko rin na naging odd sa kanya si Jeff dahil sa kakapilit niya na magpakasal na sila. Sa isang banda ay may katotohanan naman talaga na nagsawa na si Jeff sa kakakulit niya pero syempre hindi ko naman pwedeng sabihin na noon pa man ay kasama na ako sa kwento nilang dalawa. Nakahinga ako ng malalim kasi unti-unti silang nakisimpatya sa akin. At siguro dahil nagteatro ako nung college, kahit papaano ay may husay ako sa pag-arte. Naniwala silang lahat na isa akong lonely woman na nag-hesitate na pumatol sa ex ng office mate namin. Ang naging solusyon ng boss ko ay yayain si Jeff na lumabas na kasama kami. Doon ako kinabahan kasi baka hindi maalala ni Jeff ang story namin. Oh Jeff, long time no see. Kumusta ka naman? Okay naman ako ma'am. Medyo busy pero buti sakto lang. Hindi pa tapos sa pinagdadaanan eh. Nako, pinagdadaanan? Kay Lina? Yun po patapos na. May iba ngayon. Mas masaya sana kung bibigyan niya na ako ng sagot. Ay nako, anong sagot ba hanap mo? Kung katanggap-tanggap ba ako? Worthy ka ba? Siguro hindi pa sa ngayon pero pwede ko namang gawa ng paraan, di ba? Sa palagay mo, Miss Joyce? Oo nga, Joyce. Lahat naman pwede. Uy! Hindi ko alam pero bakit medyo kinabahan ako ng gabing yon. Nakalimutan ko na may pangil din nga pala si Jeff at kaya din niyang magpanggap. Hindi ko alam kung bakit pero napaisip ako kung may ibang pakay ba si Jeff kaya niya ako nilandi noon. Nakita ba niya kung gaano ko siya kagusto? Pero matapos noon ay naging masaya kami ni Jeff at siguro dahil kami na talaga. Well, hindi sobrang saya kasi natural naman na may pagdaanan kaming pag-aaway. Pero nakakalampas naman kami sa mga pagsubok. Paminsan nababanggit ko ang kasal pero never kong pinilit yon. Maski siya mismo ang nag-promise na magpapakasal kami ay parang hindi pa niya ginagawa ng paraan.
Medyo nagparamdam na nga ako nang nag-order ako ng Certificate of No Marriage online. At iniwan ko sa kung saang makikita niya at hindi niya ito pinansin. Nabanggit ko rin na kung hindi man kami magpakasal ng bongga ay pwede namang sa huwes. Ngumiti lang siya. Sinabi niya sa akin na baka pwedeng magsama muna kami maski walang kasal. Pipirmahan naman daw niya yung birth certificate ng bata. Ang sabi ko ay okay din sa akin para naman may katulong ako sa bata. Pero maski ganun pa man, hindi pa rin siya lumipat sa kondo ko. Ang sabi niya ay hindi pa raw siya handa na iwan yung space na tinirhan niya for the past 10 years at saka may ilang buwan pa raw siya bago mag-expire ng kontrata at gusto raw niyang gamitin ang deposito niya. Ako naman ay hindi ko siya pinilit. Alam ko naman na ayaw ng lalaki na pinipilit sila. Lalo na siya. Napansin ko na madalas ay gusto niya na kapag sinabi na niya, yun na yun. Ayaw niya ng marami pang hanash. Inisip ko na lang na bilang respeto ay hahayaan ko muna siya. Madalas din kaming lumalabas para mamili ng mga baby stuff. Babanggitin ko lang ngayon pero hindi naman masama ang loob ko ha. Madalas mas malaki pa ang ambag ko sa mga bagay na siya ang pumipili. At dahil freelancer siya, madalas ay late ang sweldo niya sa mga kliyente niya at madalas din na tumatawad pa sa kanya. Naiintindihan ko naman yon pero minsan ay sumasama ang loob niya kapag mas mura ang bagay na pinipili ko. Sinasabi niya na ayaw ko raw bumili ng best para sa bata. Sa mga pagkakataon na yon ay parang hindi ko siya makilala dahil para din siyang batang nagtatampo sa akin. May mga pagkakataon na hindi niya siguro alam pero nakakasakit na siya ng damdamin kapag sinasabi niya na baka hindi ako maging maayos na nanay dahil lang ayaw kong bumili ng crib na worth 30,000 pesos. Nagiging practical lang naman ako. At minsan naman ay bumibili ako ng bath soap na organic at sinasabi naman niya na wala pa naman yung bata. Sinasanay ko na sa mga kaartihan na baka hindi ko naman kayang isustain. Para siyang sala sa init at sala sa lamig. Dahil gusto ko na ng masaya lang ang pagbubuntis ko ay hindi ko na lang siya pinapansin. O kaya naman ay pinapaliwanag ko na lang sa kanya na maski nakasimangot siya ng todo sa akin. Pero maski ganun pa man ay sobrang saya ko pa rin sa mga panahon na sweet siya. Hindi pa rin niya nakakalimutan na ipalala sa akin na sexy ako. May gigil pa rin ang paghalik niya sa akin. Lagi din siyang may dalang pagkain para sa akin galing sa mga meeting niya o mga kung ano-ano na bigay sa kanya ng mga kliyente niya. Sa kasamaang palad ay kinailangan ko na namang magdagdag ng kasinungalingan. Sinabi ko sa office na kami na nga ni Jeff at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nabuntis niya ako. Sinabi ko rin na baka premature yung bata maski kung tutuusin ay sakto sa buwan nito. As usual ay naniwala at naging sympathetic ang mga tao sa akin. Buong-buo nilang tinanggap ang kwento at dinagdagan pa ng boss ko ng isa pang buwan ng maternity leave ko. At dahil sa sobrang guilt ay nangako na lang ako sa kanya na habang wala ako ay magre-research ako dahil baka pwede kaming mag-expand at magkaroon ng baby products. Natuwa naman siya. At oo nga pala, naging successful din kami sa pagbebenta ng expo kaya nagkaroon kami ng reseller sa Southeast Asia. Para sa boss ko, yung hard work kong yon at dedication ang naging reason kaya nakabenta kami sa ibang kliyente sa Vietnam Expo. Binigyan niya kaming lahat sa office ng dagdag sahod at si Jeff naman ay pinadalahan niya ng bonus. Sa totoo ay parang napakalayo na rin ang mga pangyayari na yon sa isipan ko. Mas naiisip ko si Lina. Naisip ko kung paano nga ba siya trinato ni Jeff noon. Kung pinaramdam din ba ni Jeff na parang hindi siya sapat minsan. Alam ko naman na hindi yon sinasadya ni Jeff. Na baka dahil lang sa stress at sa pagod kaya niya nasasabi yung mga nasasabi niya. Pero naisip ko na hindi kami magkasing lakas ni Lina. Alam ko na mas malakas ang personality ko kaya kapag napagsasabihan siya ni Jeff noon ay mabilis siyang naiiyak.
Naisip ko rin na kaya din naman siguro na-attract sa akin si Jeff ay mas kaya ko siyang dalhin. So kahit na nag-overlap kami ni Lina, mas bagay kami ni Jeff. Dumating na ang buwan ng panganganak ko. At dahil ayaw ng OB na palakihin ang bata sa tiyan ko, nagmukha naman na medyo preemie ang baby. Wala namang nagtanong kung talaga bang premature. At ang saya ko sa baby ko. Napakagwapong bata at pinangalanan kong Jeffrey Matthew. Pero kasabay ng masayang kaganapan na to, naging masalimuot naman ang pagsasama namin ni Jeff. Papa Dudut, umasa kasi ako na kung lalabas na ang baby namin at kung lalaki naman ito ay mas mapipirme na siya sa kondo ko. Umasa ako na magiging mas sweet pa siya sa akin. Parang noong bago pa lamang kami. Imbes ay naging mas mailap pa siya. Hindi pa rin siya lumipat sa kondo ko katulad ng pangako niya at maski minsan ay hindi niya nabanggit ang pagpapakasal. Una akong kinabahan nang bumisita siya ng late na amoy pabango ng babae. Alam na alam ko yung amoy na yon kasi yon ang pinakamahal sa mga pabango namin dahil oil-based yon. Hindi ko alam ang mararamdaman ko kaya tinanong ko sa kanya kaagad kung bakit yon ang amoy niya. Sinabi niya kasi na nagyoyosi yung kliyente niya at sinabi niya na may baby na nga siya. At ang sabi raw nito ay mag-spray na lang siya ng pabango. Laking gulat nga raw niya nang nilabas yung pabango namin at natuwa pa raw yung kliyente nung binida niya na siya ang gumawa ng packaging nito. Tumango lang ako habang nagkikwento siya. Bumalik sa alaala ko na hindi lang ako ang magaling magsinungaling. Sa mga sumunod na araw ay lalo akong nakaramdam ng kakaiba. May mga gabi na nagsasabi siya na dadaan siya para tulungan ako sa bata pero hindi na lang siya darating kasi raw ay nakatulog siya sa bahay niya. Kapag pinapaalala ko naman na pwede naman siyang lumipat, kung ano-anong excuse naman ang ibinibigay niya. Napansin ko na madalas na cannot be reached ang telepono niya. Lalo na pagkatapos niya akong tawagan para mag-cancel o magsabi na nakauwi na siya. Naalala ko na ganon ang modus niya kay Lina. Tatawagan niya si Lina noon habang andun siya sa bahay ko tapos pagkatapos ng usapan nila, papatayin niya ang telepono. Naisip ko bigla na malamang ay may mga pagkakataon na tumatawag din si Lina sa kanya para lang maglambing pa ng konti o dahil may nakalimutan na ibilin. Tapos malulungkot o maiinis ito siguro dahil nakapatay na ang telepono ni Jeff. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak ko nang sinabi niya na uuwi siya ng probinsya at mahina ang signal sa Sorsogon. Nakita niya siguro yung lungkot at duda sa mukha ko. Kaya bigla siyang kumabig at sinabi niya na totoo raw ang sinasabi niya. Nung weekend na yon ay tinutukan ko ang social media accounts niya for any sign na may iba siyang kasama. Pero masking isang tag na photo ay walang lumabas. Naisip ko na siguro nga ay nasa Sorsogon siya. Kasi wala namang internet sa bayan nila doon. Pero hindi ko alam kung bakit ako napadpad sa account ni Lina. Nasa Palawan si Lina. Sa post niya ay sinabi niya na mahina ang signal doon. At sinabi din niya na pwede ang second chances sa kanya pero dapat ay ayusin muna ng mga taong involved ang mga buhay nila. Pero sa mga pictures niya ay puro bagong mga office mates ang kasama niya pero laging merong tagakuha ng picture. Halos wala silang selfie na kuha. Mukha akong baliw talaga noon, Papa Dudut. Buti na lang at may yaya na akong nakuha at maski papaano ay nakakatulog na ako. Pero patuloy yung pagmamanman ko ng social media ni Lina. At sa huling araw nila doon ko nalaman na may babae nga siya. At si Lina nga ang babae na yon. Sa isang picture nila sa airport ay may suot si Lina na malaking jacket na maganda ang brand. Hindi nirelease ang jacket na yon sa Asia kasi pang European autumn kasi ang style nun. Binili ko yon kay Jeff kasi bagay na bagay sa kanya at sakto yon para sa malalamig na office o malalamig na airport.
Hindi ko naman sinasabi na si Jeff lang ang may ganon sa buong Pilipinas, pero ang laki kasi ng jacket para kay Lina. At bigla kong naalala na yung oil-based na perfume namin ang favorite ni Lina. Papadudot, wala akong maiyakan ng araw na yon kasi nagsinungaling ako sa lahat. Tanging ang anak ko lang ang nararamdaman ko na pwede kong maging kakampi sa buhay ko. Matt, pasensya ka na sa mama mo na baliw ha. Umibig kasi si mama kaya nagkaganito. Pero promise, hindi ako magiging baliw sa lalaki habang lumalaki ka. Ikaw lang ang tututukan ko. Pasensya na talaga ha. Tao lang. Hindi ko pa nga rin alam kung paninindigan ko na premature kang baby hanggang sa pagtanda mo. Pero siguro wag na lang kasi. Baka magka-problema ka pa medically kapag yun ang kinlaim natin sa buhay mo. Yun lang. Baka lumaki ka na walang daddy, ha? Hindi ko kasi alam kung anong balak ng tatay mo. Kung tutuusin, kung di ko pa pinilit si Lina na maghiwalay sila, baka kabit pa rin ako ngayon. Though kung tutuusin, si Lina ang kabit niya ngayon. Pero hindi ko alam ang gagawin ko, baby. Hayaan ko na lang ba? O ipaglalaban pa ba ni Mama? Papadudot, yan siguro ang tinatawag nilang karma. Masakit at malupit. Pero ano ba ang pwede kong gawin? Kung kayo ba ang nasa posisyon ko, ay ilalaban niyo pa rin ba? O pakakawalan niyo na siya? Hindi ko lang maintindihan kung bakit parang hindi siya masaya sa akin. Ibinigay ko naman ang lahat. Hindi ko siya pinilit at hinayaan ko siya sa kung kailan niya gustong bumisita sa anak niya. Hindi ako nagdemand ng pera o kung ano paman. At maski anong sabihin niya sa akin ay hindi ko siya inaaway. Tapos babalik lang pala siya kay Lina. Ano bang meron si Lina na wala ako? Yan ang hindi ko maintindihan. O gago lang ba talaga si Jeff? Pinaglalaruan lang ba niya kaming dalawa? Tanga ba kaming pareho na ma-in love sa lalaking katulad niya? Do I deserve this, Papa Dudut? Nasasaktan forever ang inyong kapuso at kabarangay, Joyce. Maraming salamat, Kapusong Joyce, for sharing your barangay love stories with us. Kung tutuusin ay madaling isisi sa iba o kahit sa sarili mo ang sinapit mo sa ngayon. Pero sa tingin mo makakabuti ba ito sa'yo? O lalo mo lang pahihirapan ang sarili mo para makamove on sa kasalukuyang panahon? Nangyari na ang hindi dapat mangyari sa mga buhay ninyo na nakaapekto sa pagkatao mo at sa buhay nila. Ang gagawin mo ngayon, yakapin mo at tanggapin ang sitwasyon mo. Alagaan at mahalin mo ang sarili at anak mo na biyaya sa iyo ng langit. Bakit mo ipipilit ang sarili mo sa isang taong hindi naman deserving sa iyo? Matapos mong ibigay ang lahat, samantalang may anak ka pa na mas deserving sa time and love mo. Matatagpuan ang forever happiness, hindi lang sa kapareha, kundi maging sa sarili at sa iyong anak. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Forever. Forever! Forever. The extra mile. Said I was gonna take some flowers to my neighbor, but I ran out of time. Didn't wanna show up to the party empty-handed, but I ran out of time. Said I walked the dog a little
sensation. We're always running out of time. She's always running out of time. I'm always running out of time. I'm always running out of time. She's always running out of time. I'm always running out of time. Haley. Hey, you ready? Yeah, sorry. War on the far side, on the other side of the planet. And I've got a war right behind my eyes, right behind them, just like a headache. So I every second I'm collecting heartbreaks. All together, every single head shakes. Shut your eyes, but it won't go away. Turn out, and every second I'm collecting heartbreaks. All together, every single head shakes. Shut your eyes, but it won't go away. Turn out, I'm far, so far from the front line. Quite the opposite, I'm safe inside. But I worry and I give money and I feel useless behind this computer. And that's just barely scratched the surface of my mind. So I every second I'm collecting heartbreaks. All together, every single head shakes. Shut your eyes, but it won't go away. Every second I'm collecting heartbreaks. All together, every single head shakes. Shut your eyes, but it won't go away. Exploitative, performative, informative, and we don't know the half of it. Rhetorical, deplorable, historical, and all along we call it normal. Exploitative, performative, informative, and we don't know the half of it. Rhetorical, deplorable, historical, and all along we called it normal. Every second I'm collecting heartbreaks. All together, every single head shakes. Shut your eyes, but it won't go away. Every second I'm collecting heartbreaks. All together, every single head shakes. Shut your eyes, but it won't go away. I am a magnet for broken pieces. I am attracted to broken people. I pick 'em up and now my fingers are bleeding and it looks like my fault. And it looks like I'm caught red-handed over the head. Epiphany over my head. Repeatedly, thick skull never did.
watched the body count up to now, Captain. Epiphany over my head, repeating things school never did. Nothing for me, same lesson again. Come on, give it to me, give it to me, give it to me, give it to me. Come on out with your hands up. Come on out with your hands up. I'm coming out with my hands up. Come on out with your hands up. Head over the think school never did. Same lesson again. I pick 'em up and now my fingers are bleeding and it looks like I'm caught red-handed. I can't think of getting old, it only makes me want to die. And I can't think of who I was, 'cause it just makes me want to cry, 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 cry. Can't look back, can't look too far ahead. I got the point, I got the message. I'm just a little bit caught in the middle. I try to keep going, but it's not that simple. I think I'm a little bit caught in the middle. I gotta keep going, or they'll call me a quitter. Yeah, I'm caught in the middle. I was dreaming life away, all the while just going blind.